Ika-28 ng Pebrero, 2026. Ang kataas-taasang pinuno ng Iran ay nakaupo sa loob ng kanyang compound sa Tehran. Si Ayatollah Ali Khamenei ay nagpupulong kasama ang mga pangunahing opisyal. Kasama niya ang mga pinakamalapit na tagapayo at naniniwalang siya ay ligtas. Sobrang mali siya. Mabilis na lumilipad sa umaga ang eskwadron ng Israeli fighter jet daan-daang milyang layo. Ang pinakamataas na pinuno ng isang bansa na may 72 milyong tao ay may eksaktong 2 oras na lang upang mabuhay. Ganito pinatumba ng US at Israel si Ayatollah. Ang pagpugot sa rehimen ay kailangan na eksaktong matematikal na katumpakan. Ang pagpasok ng bansang malakas ang armas sa gulo ay kailangan ng maingat at kalkuladong pagpaplanong tumagal ng ilang buwan. Alas 6:30 ng umaga sa Israel, sumikat ang araw sa gitnang silangan. Isang pangkat ng mga eroplanong pang-atake ang lumipad patungong Tehran. Nanguna sa pag-atake ang F-15 Eagle. 50 taon ng makina. Pero dahil sa tuloy-tuloy na upgrade, naging isa itong pinakamabangis na Maninila. Ang dalawang makina nito ay nagbibigay ng sapat na lakas para itulak ang mabigat na jet lampas Mach 2.5 o higit sa 1,900 milya bawat oras. Kaya ng F-15 na umakyat ng diretsyo at itutok ang ilong pataas, mabilis na tumaas laban sa grabidad. Ang modernong radar ay parang digital sniper scope. Nakikita at winawasak ng agila ang mga kalabang eroplano bago pa lumitaw sa abot tanaw. Karaniwan, ang mga agila ay may dalang napakaraming mga munisyong maikling saklaw. Pero sa misyong ito, hindi sila naghahanap ng ibang eroplano, kundi isang tao ang kanilang hinahanap. 12 ng Sparrow na misail mula Rafael Advanced Defense Systems ang nakasabit sa ilalim ng pakpak. Ang Sparrow ay advanced na ballistic missile na inilulunsad mula sa ere. Kapag pinindot ng piloto ang gatilyo, hindi dumidiretso ang missile, kundi marahas itong umaakyat sa mataas na bahagi ng atmosfera. Pinapatnubayan ng nakamamatay na kombinasyon ng military GPS at inertial navigation ang hypersonic na pagbagsak pabalik sa lupa. Kayang magpakawala ng piloto ng Sparrow mula sa mahigit 600 milyang layo o 1,000 kilometro ng walang laman na espasyo at tatama pa rin ang missile sa target. Kasing laki lang ng isang hapagkainan. Nakakatakot at tumpak, dala ng F-15 ang 12 ng kinetic executioners habang tumulak sila pasilangan. Mahigit 2 oras ang biyahe papuntang Tehran, pero halos imposibleng mapatay ang target. Si Ayatollah Ali Khamenei ay pangunahing kalaban ng publiko para sa mga Iranian at nagpapakita ng pagiging hindi matalo. Hindi siya itinuturing na hangal ng US at Israel. Ipinagmamalaki niyang kahit mamatay siya, bahagya lang mapapabagal ang pag-usad ng Republikang Islamiko. Ibang totoo sa likod ng saradong pinto. Iniutos niya ang pagpapatayo ng 2 magkahiwalay na underground bunker sa ilalim ng kanyang pinatibay na compound sa Tehran. Ibinaba ito ng malalim sa lupa, kaya kailangan ng espesyal na elevator para marating ang blast doors. Mahigit 5 minuto ang biyahe mula ibabaw hanggang bedrock. Ginamit niya ang mga taktika ng dating kaalyadong si Hassan Nasrallah ng Hezbollah. Ladi siyang nagtatago sa kanyang bunker tuwing gabi. Lumalabas lang siya sa mga opisina sa ibabaw kapag araw. Pagkatapos, binago ng 12 araw na digmaan noong Hunyo 2025 ang lahat. Naglunsad ang Israel ng surpresang pag-atake sa mga pasilidad militar at nuklear ng Iran. Pinatay ang pangunahing mga komandante at nangunggunang siyentipiko ng nuklear. Matapos ang madugong insidente, mistulang nawala si Khamenei sa publiko at halos palaging nagtatago sa ilalim ng lupa. Naharap ang Israel at Estados Unidos sa mabagsik na taktikal na realidad. Alam nilang kukunti lang ang tsansa nilang patayin ng Ayatollah. Sobrang paranoid ng target. May maliit lang na pagkakataon na lalabas siya sa ibabaw ng lupa at pasok sa kanilang asinta. Kailangan nilang kalkulahin kung kailang lilitaw ang mga bihirang pagkakataon na iyon. Kailangan nilang ihanda ang mga kinakailangang plano para matake sa mismong segundo na dumating ang tamang sandali. Para magawa iyon, kailangan nila ng datos. Sa loob ng ilang buwan, nagsagawa ang mga serbisyong paniktik ng Israel at Amerika ng mahigpit na pagmamanman. Sinimula nilang alamin ang lahat ng maaari nilang malaman. Hindi lang nila minanmanan si Khamenei. Sinubaybayan din nilang kanyang mga tauhan. Sinundan ang kanyang mga security detail. Inalam ang kanyang mga malalapit na kasama. Minonitor ang kanyang mga tagapayo at inisa-isa ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Minanmanan nila ang bawat ibang mahalagang opisyal ng Iran na palapit sa kanya. Inalam nila ang bawat oras ng kanyang buhay, ang kanyang araw-araw na gawain at ang kanyang compound. Dapat nilang malaman ang tamang petsa, oras at lugar ng pag-atake.
Dapat nilang siguraduhin na perpekto ang kanilang pag-atake kapag dumating ang oras. Hindi maaring mabigo. Gamit ang lihim na kagamitan, nahack ng mga Israeli agent ang mga kamera ng trapiko sa buong Tehran. Nakatutok sila sa mga kamera sa Pasture Street kung saan matatagpuan ang compound ni Khamenei. Nagbigay sa kanila ng tuloy-tuloy na pagmamatyag sa lugar, ang digital hijack na ito. May access sila sa real-time visual feed ng lugar, kaya alam nila agad kung sinong pumapasok at lumalabas. Matapos ang ilang buwang tahimik na pagmamasid, nakabuo ang Unit A200 ng Israel ng detalyadong larawan ng lugar. Alam nilang lahat tungkol dito. Minapa nila ang pinakamaliliit na detalye. Itinala nila kung anong mga ruta ang dinadaanan ng mga driver at bodyguard ng compound papunta sa trabaho. Itinala nila kung anong oras sila naka-duty bawat araw. Sinubaybayan nila kung sino ang kanilang inatasang bantayan. Minapa pa nila ang mga partikular na lugar kung saan nila gustong iparada ang kanilang mga sasakyan. Ipinaliwanag ng dating CIA veterano ang psikolohikal na realidad ng operasyon. Parang malaking jigsaw puzzle ito. Pinagdugtong mo ang bawat impormasyon. Kapag kulang ang datos, mas sinisyasat mo ang mga puwang. Mahalaga ang lahat. Paano sila nakakakuha ng pagkain? Ano ang nangyayari sa kanilang basura? Lahat tayo ay bumabangon at natutulog. Lahat tayo ay kumakain at umiinom. Lahat ng ginagawa mo ay may naiiwang bakas. Inhack ng mga ahenteng Israeli ang mga lokal na cellphone tower sa paligid ng Pasture Street, pati na rin ang mga teleponya ng mga opisyal at kanilang mga tauhan upang malaman pa ang tungkol sa kanilang mga galaw. Nang alap sila ng maraming raw data at ipinakain ang lahat ng iyon sa mga komplikadong algorithm para otomatikong makita ang mga pattern. Nagbigay ang mga makina ng malinaw na larawan ng punong himpilan ng kalaban. Kasing tindi rin ang sentral na ahensya ng intelihensya ng Estados Unidos. Gumamit ang CIA ng lihim na kagamitan at teknolohiya para mabantayan si Ayatollah, pati ang kanyang kilos, pagpupulong, at nakaugaliang gawain. Inalam nila ang lahat ng maaari nilang malaman tungkol sa kung paano siya namumuhay, kung sino ang kanyang mga nakakasama, at eksaktong kailan siya malamang nalalabas mula sa kanyang pagtatago. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Dalawa sa pinakamahuhusay na ahensya ng intelihensya sa mundo ang lihim na nagmamasid habang abala ang mga opisyal ng Iran. Matyaga na naghintay ang mga ahente sa tamang pagkakataon. Naghintay silang magbukas ang pagkakataon para makapagsagwa ng matagumpay na pag-atake. Pagkatapos, napansin nilang isang kakaibang pangyayari. Nalaman ng intelihensya ng Israel na si Ali Khamenei ay nakatagdang dumalo sa isang malaking pagpupulong kung saan magtitipon ang maraming mataas na opisyal ng Iran sa kanyang compound sa ibabaw ng lupa noong ika-28 ng Pebrero. Nakakagulat ang mga target. Si Mohammed Pakpur, punong komandante ng Islamic Revolutionary Guard Corps, si Aziz Nazirzadeh, ministro ng depensa ng Iran, at si Admiral Ali Shamkhani, pinuno ng Military Council ng bansa. Si Saeed Majid Musavi, komandante ng Aerospace Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, at si Muhammad Shirazi, Deputy Intelligence Minister ng Iran. Maging ang mga agarang kapamilya ng Ayatollah ay nabunyag. Ang kanyang anak na lalaki na si Mujtaba at ang kanyang anak na babae na si Boshra, kasama ang kanilang mga asawa, ay inaasahang darating sa parehong lugar. Ayon sa ulat, may nakuha ang CIA na mahalagang impormanting nasa mismong lugar. Kinumpirma ng asset na ito na tuloy ang pagpupulong, nasa schedule at ayon sa plano. May ilang eksperto sa intelihensya na nagsabing may malalim na nakatagong espiya sa loob ng inner circle ng Ayatollah. Isang taong kalaunan ay nagpasya na pagtaksilan siya. Paano man nila nakuha ang impormasyon? Ito ang hinihintay ng US at Israel. Ito ang kanilang pagkakataon. Maaring permanenteng maparalisa nila ang buong pamunuan ng bansa sa isang marahas na bigwas. Hindi nila kaya magkamali o pumalya. Bihirang pagkakataon ito sa buhay. Tahimik na silang naglalatag ng mga plano para sa isang pag-atake sa Iran. Sa simula, plano nilang simula ng pag-atake sa gabi sa kubli ng dilim. Pero winasak ng bagong pagkakataong ito ang estratehiyang iyon. Ilang araw na lang bago ilunsad ang operasyon, lubos na inangkop ng US at Israel ang kanilang mga taktikal na plano. Tinanggal nila ang planong pagsalakay sa gabi. Sa halip, aatake sila sa liwanag ng araw. Pinili nila ang sandaling hindi inaasahan ng mga opisyal ng Iran ang kanilang pag-atake. Habang dumarating ang petsa ng pagsalakay, itinago ng Israel at US ang kanilang mga plano. Mahigpit nilang iningatan ang lihim na ito upang hindi mabunyag ang balak nila. Kapag nalaman ng rehime ng Iran ang kahit kaunting detalye sa plano ng kalaban, agad nilang kakansilahin ang pagpupulong sa Pebrero 28.
Agad ililipat si Ayatollah sa pinakamaligtas na parte ng kanyang underground bunker na hindi kayang abutin ng ballistic missile ng Israel. Matagumpay na itinago ng US at Israel ang impormasyon. Ngunit nagdulot ng kahinaan ang liwanag ng araw. Pagdating ng mga jet ng Israel sa himpapawid ng Tehran, ayon sa plano ang umaga. Dumating na sa compound ni Khamenei ang ilang matataas na opisyal ng Iran. Ang complex ay binubuo ng maraming gusaling mahigpit ang seguridad, kabilang ang mga opisina ng pagkapangulo ng Iran at National Security Council. Ang kataas-taasang pinuno ay may opisina sa hiwalay na gusali. Nagtipon ng maraming opisyal sa pangunahing gusali, habang si Ayatollah Ali Khamenei ay nasa sarili niyang opisina. Alas 9:30 ng umaga, lokal na oras. Hindi naging mahalaga ni kaunti ang pisikal na pagkakahiwalay ng mga target. May sapat na Sparrow missiles ang Israeli na piloto para wasakin ang buong compound. Hindi kailanman nakita ng mga Iranian ang mga paparating na papaslang sa kanila. Ilang dekada silang sinunay para laging handa sa mga pag-atake sa gabi o madaling araw. Wala ni isa sa kanila ang nag-akala na ang kanilang mga itinuturing na kaaway ay magpaplano ng isang pag-ataking pupuksa sa pamunuan sa gitna ng araw. Ngunit ang isang pag-atake sa araw ay nagdulot ng malaking problema. Kung may kahit sinong sibilyan o gwardiya na makakita sa paparating na banta, maaari silang tumawag sa telepono kahit isang beses lang. Sumakay si Ayatollah sa elevator ng 5 minuto. Bigo misyon. Sayang lang ang mga buwang pagpaplano at mga taong pangangalap ng intelihensya. Kailangan ng US at Israel ang lubos na katahimikan sa radyo sa mismong lugar. Sabay na, naglunsad ng digital kill switch ang mga ahente ng intelihensya ng Israel at US. Ginamit nilang sandatang kontrol sa mga lokal na cellphone tower at pinutol lahat ng digital service sa paligid ng Pasture Street. Milunod sa static ang network. Kahit may bantay na nagpanik at tinatawagan ng security para balaan sila sa paparating na atake. Kahit tinawagan nilang mga piling bodyguard ni Khamenei, hindi sila makakonekta. Digital nilang pinatay ang paligid at tuloy ang nagsara ang di nakikitang bitag. Nagsimula ang mga kinetic na pag-atake alas 9:40 ng umaga. Nagpakawalan ng kargamento ang mga high-altitude fighter jet. 12 advanced Sparrow ang mabilis na sumugod patungo sa compound ni Khamenei. Sa ilang segundo, tumama agad ang ilang precision air-to-surface missile sa mga target nila. Mabilis nilang ginawang mga bunto ng guho ang mga konkretong gusaling matibay sa loob ng mga dekada. Binuod ni Oded Eilam, dating pinuno ng Counter-Terrorism Division ng Mossad, ang madilim na katotohanan ng makabagong digmaan. 60 segundo lang ang operasyon, pero bunga ito ng mga taon ng paghahanda. Ang makabagong digmaan ay hindi lang tungkol sa tangke at eroplano, kundi pati datos, access, tiwala at tiempo. Maaring magbago ng rehiyon ng 1 minuto, at yon ang nangyari. Binalot ng makapal na itim na usok ang paligid. Nataranta at natakot ang mga sibilyan sa kalapit na lugar habang pinapanood ang pagkawasak. Biglang nabura ang maalamat na compound ni Khamenei na dating naging ligtas na kanlungan niya at ng kanyang mga opisyal. Ganon din si Khamenei mismo. Ang iilang nasa loob ng compound na milagrosong nakaligtas sa unang mga pagsabog ay nagmadaling maghanap ng masisilungan. Ang anak ni Khamenei na si Mojtaba ay isa sa mga pambihirang nakaligtas. Lumabas siya para huminga ng hangin bago dumating ang mga ballistic missile. Malubha ang sugat niya sa binti at nawala ang ama, asawa at anak sa pagsabog. Nagawang hilahin ni Mojtaba ang sarili palabas ng guho ng buhay. Walang kahit anong tsansa mabuhay si Ali Khamenei. Sa edad na 86 bigla at marahas na nagtapos ang kanyang buhay, kasamang marami sa pinakamalalapit at pinakamahahalaga niyang opisyal. Sa isang pag-atake, malinis na napatay ang pinuno ng estado ng Iran. Ipinakita ng satellite imagery ang lawak ng pinsala matapos ang insidente. Sa mga sumunod na oras, naglunsad ang mga puwersa ng Estados Unidos at Israel ng napakaraming karagdagang pag-atake mula sa himpapawid at sunod-sunod na pambobomba laban sa mga depensa sa himpapawid, mga radar, kampong militar at iba pang mahahalagang infrastruktura ng Iran. Nagmadaling bumuo ng pansamantalang 3 katong konseho ang natirang rehimen para magpakitang may kontrol. Inihalal nila si Mojtaba Khamenei bilang bagong pinakamataas na pinuno. Ang pag-ataking pagpuwot sa pamunuan sa unang araw ng digmaan ang sukdulang paraan para ma-checkmates ang kaaway. Ito rin ang kasagdalan na inaasahan ni Vladimir Putin nang ipautos niya ang pangsalakay sa Ukraine. Inaasahan niya ang isang walang kapintasang tagumpay sa loob ng 60 segundo. Diretso siyang naglakad sa madugong labanan para makita kung paano naglatag ng bitag ang kulang sa armas na hukbong militar ng Ukraine. At winasak agad sa unang araw pa lang ang makinarya ng digmaan ng Russia.
I-click ang video sa screen mo ngayon. Makikita tayo sa susunod na labanan.